Tingnan ninyo ang pambihirang tagpong ito, nakatayo ng matibay si Hanamichi Sakuragi laban sa dambuhalang si Mikio Kawata. Hindi siya umaatras kahit isang pulgada. Inihalin tulad ito ni Ayako sa isang kampeon ng sumo. Pambihirang lakas ng lower body strength ang ipinapakita rito ni Sakuragi. Chapter 232 and 233 Full Breakdown. Nagsisimula na ang mind games. Kitang-kita ang kumpiyansa sa mga mata ni Hanamichi. Sanay na ako sa bigat mo, wika niya. Alam na niya kung paano salagi ng puwersa ng higante. Nagkakagulo ang mga taga-suporta dahil alam nilang hindi magpapatalo sa labanan ng lakas ang ating paboritong henyo. Umalis ka na dyan, sigaw ni Masashi pero huli na ang lahat. 3-second violation. Dahil sa hindi matibag na depensa ni Sakuragi, hindi makapwesto si Mikio sa ilalim ng ring sa loob ng 3 segundo. Kamangha-mangha, kahit si Coach Anzai ay natutuwa sa mabilis na pag-a-adjust ni Sakuragi. Dahil sa pagkakamaling ito, nakatanggap ng matinding pangaral si Mikio mula sa kanyang nakatatandang kapatid na si Masashi. Sa kabilang banda, mapapansin natin ang matalinong pagsusuri ni Akagi. Napagtanto ni Sakuragi na sa ilalim lamang ng ring, may kakayahang umiskor ang dambuhalang si Mikio. Ito na ang hamon ng isang kapitan. Pinukaw ni Akagi ang damdamin ni Sakuragi. Ipinapaalala niya na napabagsak na ni Hanamichi ang kalaban gamit ang lakas. Kaya ngayon ay oras na para ipakita ang iba pa niyang kasanayan sa basketball. Napakagandang paggabay mula kay Akagi. Tinanggap ni Sakuragi ang hamon. Ako? Puro lakas lang? Tila nag-aalab ang kanyang kaluluwa. Pero alam ng mga kaibigan ni Sakuragi na madali siyang mauto basta pupurihin mo lang siya. Napakataas ng emosyon. Hinihingi ni Sakuragi ang bola. Makikita ang nakatutuwang dynamics ng Shohoku. Ngunit tingnan ang kanyang tapang. Harap-harapan niyang hinahamon ang higante. Handa ka na ba, Chunky? Hawak na ni Sakuragi ang bola sa labas ng paint area. Binigyan siya ng malaking espasyo ni Mikio dahil ang alam ng Sano ay wala siyang kakayahang tumira sa labas. Ngunit tumalon si Sakuragi sa bandang kanan para sa isang jump shot. Ang ganda ng forma ng jump shot ni Sakuragi at swish, pasok ang bola. Isang smooth na jump shot, gulat na gulat ang lahat, walang makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Napasigaw sa galak ang buong koponan ng Shohoku. Pinatunayan ni Sakuragi na hindi na lamang siya isang rebounder o basta defender. Siya ay isa ng kumpletong manlalaro. Ang halimaw ay mabilis na nag-e-evolve sa mismong laro. Kahit sina Ayako ay hindi makapaniwala. Susubukan muli ng Sano na ipasa ang bola kay Mikio. Pero napansin ni Kyota na bakit hindi pa nila iyon gawin agad. Sinabihan siya ni Maki na hindi pa siya nakalapit sa komportable niyang pwesto dahil hindi siya hinahayaan ni Sakuragi na makalapit. Nakuha ni Mikio ang bola ngunit napakalayo niya sa ring. Sinusubukan niyang gawin ang palagi nilang ginagawa sa ensayo. Ang itulak ang kalaban papasok sa ilalim. Nakangisi si Sakuragi, handang-handa sa paparating na atake. Wak! Ginamit ni Mikio ang kanyang katawan upang itulak si Sakuragi, ngunit hindi na tinag si Hanamichi. Sa halip, kinuha niya ang puwersa, bumagsak at pumito ang referee, offensive foul. Kamangha-manghang sakripisyo para sa koponan. Nakuha niya ang pabor ng tawag. Tingnan ng matikas na tayo ni Sakuragi habang humihingi ng tawad si Mikio sa aksidenteng foul. Ito ay isang digmaan, wika ni Hanamichi. Ipinapakita niya kung ano ang tunay na diwa ng paligsahan. Hindi ito laro-laro lamang. Paupos na ang oras sa first half. Target ng Shohoku na mapanatili ang kanilang kalamangan o sa pinakamasamang sitwasyon ay manatiling tabla ang iskor. Makikita ang matinding focus sa mukha ng bawat manlalaro. Isang nakakapangilabot na eksena, nakatitig si Sakuragi ng tuwid kay Mikio Kawata. Binibigkas niya ang mga katagang, "Sayonara, Chunky." Ito ang marka ng pagtatapos ng dominasyon ng higante. Ipinakikilala sa atin ang narasyon ng kalibre ni Mikio. Isang freshman na may taas na 210 centimeters. Naglalaro para sa pinakatanyag na koponan sa buong bansa, ang Sanno Kogyo. May kapatid na pambansang manlalaro. Nasa kanya na ang lahat ng bentahe. Ngunit, tingnan ninyo ang pahinang ito. Isang makapigil hiningang paglipad ni Hanamichi Sakuragi para sa isang tirada habang nakabulagta sa sahig ang higanteng si Mikio. Ang unang laro ng inaasahang prodigy ay naging isang mapait na alaala.
dahil sa isang kakaibang lalaking may pulang buhok na pakalupit na eksena. At nagtatapos ang first half sa score na Sano 34, Shohoku 36, nakakabinging hiyawan para kay Hanamichi. Nakuha niya hindi lang ang atensyon ng lahat kundi pati na rin ang pinakamahalagang bagay, kumpiyansa. Ayon kay Coach Anzai, si Sakuragi ang pinakamalaking nakinabang sa karanasang ito. Shoutout ulit sa mga nag-comment nung nakaraang slam dunk video natin. Take care po and God bless. Mula sa isang maaliwalas na umaga, biglang kumulimlim ang kalangitan at gumuhit ang kidlat sa labas ng arena. Hindi lamang tumutukoy sa laro, kundi sa isang matinding pisikal at emosyonal na bagyong paparating upang subukin ang ating mga bida. Dinggin ninyo ang sigawan ng madla. Ang unang 20 minuto ay tapos na at ang Shohoku ay nakadikit na may 36-34 na kalamangan. Ramdam mo ang pagtaas ng moral ng mga manunood. Napagtanto nilang hindi tsamba ang ipinapakita ng Shohoku. Ito ay purong husay. Umaapaw ang kumpiyansa sa mukha ni Sakuragi na sumisigaw ng mananalo tayo. Ngunit masdan ninyo ang hanay ng kalaban. Ipinapakita ang nakakasindak na presensya ng starting five ng Sanoh Kogyo. Ipinapaliwanag ng salaysay ang napakatinding bigat ng psikolohikal na presyon na dinadala ng Sanoh. Bilang mga walang talong kampiyon, ang salitang pagkatalo ay isang malaking kasalanan. Ang kanilang pangalan pa lamang ay naghahasik na ng takot. Dito pumapasok ang malalim na taktikal na pagsusuri ng batikang si Coach Anzai. Napagtanto niyang ang kaba ng Sanoh sa unang yugto ay dulot ng mabigat na inaasahan sa kanila. Maganda ang nilaro ng Shohoku sa unang half, ngunit nagbabala si Coach Anzai. Kalimutan ninyo ang unang yugto. Ang tunay at dugo ang laban upang pabagsakin ng kampiyon ay ngayon pa lamang mag-uumpisa. Sa bangko ng Shohoku, binibigyan sila ng huling direktiba ni Coach Anzai. Iwanan ninyo ang lahat sa loob ng court. Galing diwa at lakas. Ipinapakita ang seryoso at malamig na mga tingin ni Akagi, Mitsui, Miyagi, Rukawa at Sakuragi. Nagising na ang mga natutulog na higante. Isang pambihirang low-angle shot ng kanilang mga sapatos sa hardwood. Ipinapakita nito ang nakapanliliit nilang court presence. Wala kang makikitang kaba sa mga mukha ng Sanoh. Tila ba handa silang pumatay ng pag-asa. Handa na silang duminahin ang laban. Hindi magpapahuli ang Shohoku, bumabangon din ang kanilang starting five pabalik sa sahig. Makikita ang matinding focus kina Rukawa, Sakuragi, Miyagi, Mitsui at Takagi. Dala nila ang pangarap ng buong koponan, nakatayo sila ng tuwid upang salubungin ang bagyo. Ang scoreboard ay nagpapakita ng 20 minuto ang natitirang oras para sa second half. Score 36-34 pabor sa Shohoku. Pumito na ang reperi. Umuugong ang buong stadium sa kanta at pag-asa ng mga taga-suporta ng Sanoh. Ang tensyon ay abot langit. Bam! Sa mismong pagtalbog ng bola sa loob, ipinamalas agad ng Sanoh ang kanilang agresibong playstyle. Walang pag-aalinlangan, nagkaroon agad ng pisikal na pag-aagawan sa ere at nakuha ng Sanoh ang unang posisyon. 19:59 na sa orasan. Makikita si Sakuragi na nakikipaggitgitan sa ilalim gamit ang matinding post defense at pisikalidad. Kasabay ng matinding kaba sa loob, ipinapakita ang unang pagpatak ng ulan sa labas ng stadium. Plip, plop. Nagsisimula na ang unos. Napakabilis ng transition, isang kidlat na pag-atake mula kay Eiji Sawakita. Ginamit niya ang kanyang pambihirang bilis upang sirain ang depensa ng Shohoku. Kahit ang galing ni Rukawa ay hirap makasabay sa bilis ng kanyang pagliko. Makikita ang gulat sa mga mata ng mga manlalaro ng Shohoku sa bilis ng execution na ito. Isang napakahusay na ball movement. Mula sa drive, isang mabilis na pasa ang pinakawalan at ibinalik kay Sawakita sa labas. Gamit ang perpektong catch-and-shoot mechanics, umangat si Sawakita para sa isang jump shot habang nagkakandara pa sina Rukawa at ang depensa ng Shohoku na tapalan nito. Napakabilis ng release. Swish! Walang sabit, puro net. Umapaw ang hiyawan ng madla. Sawakita, isang napakalinis na three-pointer. Tiningnan ni Sawakita ang paligid na parang isang stone-cold shooter. Ang orasan, 19:50. Kagimbal-gimbal, nagiba ang numero sa scoreboard. Sanoh, 37. Shohoku, 36. Nabawi agad ng Sanoh ang kalamangan sa loob lamang ng 10 segundo. Nakaguhit ang matinding gulat at pagkasindak sa mukha ni Sakuragi at Mitsui.
Sa huling panel, tuluyan ng bumuhos ang malakas na ulan sa labas ng arena. Opisyal na nakapasok ang walang awang bagyong Sano. Dito na ba magsisimula ang kalbaryo ng Shohoku?